Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa respect or in Tagalog, respeto, no? Ang respeto na ito guys, no, ito ay isang katangian ng isang tao na natutunan natin sa mga magulang natin, no? Kung paano tayo hinubog ng magulang natin, kung paano nila tayo pinalaki bilang isang tao, no? At ang respeto na ito ay maaaring natutunan din natin sa mga tao na nakapaligid sa atin or sa mga tao na nakakasalamuha natin, no? Kaya mahalaga talaga guys na i-surrounds natin yung sarili natin ng mga tao na may magagandang pag-uugali or mga tao na marespeto, no? Para magiging maganda ang impluwensya nila sa buhay natin, no? At saka ang respeto na ito guys, no, may mahalagang papel ito na ginagampanan para sa pagkakilanlan natin bilang isang tao, no? At saka may mahalagang papel siya na ginagampanan para sa relationship natin, para sa ibang tao, kasi kapag alam ng tao na marespeto ka, no, consider ka na rin as mabait na tao, no? Ili-level ka nila ka mabait ka kapag ikaw ay marunong rumispeto sa kapwa mo, no? At ang respeto na ito ay hindi ito isang bagay para ipagsigawan mo sa buong mundo, para ipagsigawan mo sa buhay mo. Kung hindi, ang respeto na ito, kung talagang natural nagtataglay ka ng respeto, no, maipapakita mo itong respeto na ito sa ibang tao sa pamamagitan ng mga kilos mo, sa pamamagitan ng pananalita mo, or sa pamamagitan ng pakikitungo mo sa kanila, no, kung paano mo sila tratuhin, no. Kahit na anuman ang katayuan nila sa buhay nila, mapamahirap man yan or mapamayaman man yan, ibibigay mo ang respeto mo sa kanila kasi ito ay natural na pag-uugali mo, 'di ba? Hindi ka pumipili, hindi mo sinisino ang mga tao na bibigyan mo ng respeto kapag ikaw ay nagtataglay nitong respeto na ito, no? Parang magiging habit mo na lang ito sa lahat ng pakikisalamuha mo, sa lahat ng mga salita na binibitawan mo sa kapwa mo, no? May respeto kang taglay, magiging habit mo na ito kahit na ano pa man yung gagawin mo, ano pa man yung pakikisalamuha na gagawin mo sa mga tao, kung paano ka magsalita, no? Taglay mo na itong respeto na ito, no? Napakahalaga talaga na tayo ay magkaroon ng respeto sa kapwa natin, no? Dahil yung kapwa natin na pinapakitunguhan natin, no? Deserve nila ng respect. Bawat isa sa atin, no, deserve natin ng respect kasi lahat tayo, mahalaga tayo, lahat tayo may value tayo, at saka lahat tayo mahalaga tayo sa paningin ng Diyos, di ba? Dapat alamin natin na mahalaga tayo para kapag hindi man maiwasan na may mga tao na mambasto sa atin or may mga tao na mag-disrespect sa atin, hindi tayo maapektuhan ng pag-disrespect nila kasi alam natin kung ano ang halaga natin, di ba? Alam natin kung ano ang value natin, no? So ngayon guys, no, kung kayo ay nakaranas man ng disrespect or pambabasto sa ibang tao guys, no, dapat malaman natin na hindi lahat ng tao ay pare-parehas ang pag-uugali, hindi lahat ng tao ay nagtataglay nitong pag-uugali na tinatawag na respeto, no? Kasi nga ang respeto na to nakadepende na rin ito kung paano sila pinalaki, di ba? Malay nyo, kaya sila ganun, kaya bastos yung ibang tao, bastos yung pagkikitungo sa inyo dahil na rin sa kinalakhan nila, no, yung environment na kinalakhan nila at kung paano sila pinalaki ng ang magulang nila, no. Malay nyo, produkto pala sila ng mga toxic na family, no. Kaya dapat unawain din natin na hindi lahat ng tao ay kayang ibigay sa atin yung respeto na kailangan natin, yung respeto na gusto natin na ibigay nila sa atin, no. Kasi nga hindi nga pari-parihas ang ugali ng tao, no, kaya hindi talaga natin mapiplease lahat ng tao, no. Kaya ang mahalaga na lang, no, na kapag tayo nakakaranas nitong disrespect or pambabastos na ito, alam natin kung paano natin i-handle at saka kung paano tayo mag-react sa disrespect or pambabastos na ito, no. Halimbawa man may mga tao na nambastos sa inyo, ang mahalaga huwag ninyong papatulan, no. Huwag kayong bumaba doon sa level nila kasi kapag pinatulan nyo, nakipag-away kayo dahil dinisrespect kayo, ano pa ang pinagkaiba nyo sa kanila, di ba? Parang bastos na rin kayo na katulad nila. Kung tayo ng mga nakakaintindi ng sitwasyon, dapat unawain na lang natin sila, no, kung ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit mga bastos sila, no. Lalo na kapag mga narcissistic person yung nang bastos sa inyo, no. Alam nyo na itong mga narcissist na ito talagang natural sa pag-uugali nila ang pagiging bastos, no, ang pagiging disrespectful kasi nga nagki-crave nga sila ng reaksyon ng ibang tao at saka attention seeker nga sila. Maaaring binabastos kayo kasi gusto nilang kuhanin yung reaksyon nyo, gusto nilang kuhanin yung attention nyo, or baka binabastos kayo kasi gusto nilang pababain yung halaga nyo, di ba? At saka maaaring binabastos nila kayo kasi gusto nilang maging superior kaysa inyo. Ganun ang purpose ng mga narcissist kung bakit nambabastos sila ng kapwa
nila, no? Kaya dapat maunawaan natin na may mga tao talaga na hindi kayang ibigay sa atin yung respeto na deserve natin, no? Kaya ang mahalaga na lang kapag nakakaranas tayo ng ganitong tao, huwag nating patulan, no? Huwag tayong magdidemand ng respect mula sa ibang tao kasi nga tulad ng sinabi ko, ang respect ay kusang ibinibigay ito ng mga tao na nagtataglay nito, no? So ngayon, kapag ganito nakakaranas kayo ng mga tao na disrespectful, ang importante, maging kalmado pa rin kayo, no? Huwag ninyong papatulan at saka kung hanggat maaari, ilayo ninyo yung sarili niyo doon sa mga tao na nambasto sa inyo, no? At saka alamin ninyo kung ano ang kahalagahan ninyo. Kung hindi man kayang ibigay ng ibang tao yung respeto na deserve ninyo or deserve natin, no? Tayo na mismo ang magbigay sa sarili natin ng respeto na deserve natin, di ba? Mag-umpisa tayo mismo sa sarili natin, no? Huwag na nating hanapin sa ibang tao yung hindi nila kayang ibigay sa atin, no? Dapat pag-aralan natin kung paano natin respetuhin yung sarili natin, no? So ngayon guys, no, alamin natin kung ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa disrespect, no? Basahin natin dito sa 1 Peter chapter 2 verse 17. Show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor. Ang ibig sabihin, no? Pakita daw natin sa ibang tao yung respeto na nararapat para sa kanila kasi tulad nga ng sinabi ko, deserve ng lahat ng respeto kasi lahat tayo mahalaga, no? At sabi dito, mahalin daw natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. At saka nakasaad dito, matakot daw tayo sa Diyos. Ibig sabihin, kung may takot tayo sa Diyos, sundin natin kung ano yung mga inuutos ni God sa atin, no? Ang sabi sa atin ni God, respetuhin natin yung kapwa natin. Dapat ay sundin natin, no, kung tayo ay may takot sa Diyos. At saka ang nakasaad dito, igalang daw natin yung mga pinuno natin, no? Yan ang nakasaad dito, honor the emperor. At saka ang sabi naman dito sa Titus chapter 2 verse 7 naman, in everything set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness ang nakalagay dito, no? Itong Bible verse na ito ay sinulat ito ni Apostol Paul, no, bilang encouragement niya para kay Titus kasi ito si Titus ay leader siya ng church ng Crete, no? Kaya ini-strengthen siya ni Apostol Paul sa pamamagitan ng pananalita niya na hindi lang para kay Titus ito, no, para ito sa lahat ng mga God believers, no? Ang nakasaad dito sa lahat daw ng ginagawa natin, maging halimbawa tayo sa mga tao, di ba? Gumawa tayo ng tama para pamarisan nila tayo, para tularan nila tayo, halimbawa kung tayo man nangangaral sa mga tao, dapat ay maging matatag tayo sa pangangaral natin, no? Mag-isip natin yung sarili natin bilang example, maging honest tayo sa mga sinasabi natin, maging patas tayo sa pakikitungo natin sa ibang tao at gumawa tayo ng tama na yung naaayon sa mga salita ng Diyos at saka maging totoo tayo sa sarili natin kung ano man yung tinuturo natin. Gawin natin, huwag tayong ipokrita, huwag tayong ipokrito, 'di ba? Kung ano man yung mga teachings natin, kung ano man yung pinipreach natin sa ibang tao, tayo mismo doers din tayo mismo, 'di ba? Gawin din natin, 'di ba? Para maging halimbawa tayo sa kanila, pamarisan nila tayo, no? Yan ang ibig ipakahulugan ng Bible verse na ito, no? At saka ang sabi naman dito sa Romans chapter 12 verse 10 naman, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves, 'di ba? Ibig sabihin, maging tapat daw tayo sa pagmamahal natin sa isa't isa, no? Dapat ang maging foundation natin ng love ay tularan natin kung paano tayo minahal ni God, di ba? Kung ano ang ginawang sakripisyo ni Jesus Christ para sa pagmamahal niya sa atin, di ba? Ay yung pinagbayaran niya lahat ng mga kasalanan natin, naghirap siya, namatay siya sa cross para tubusin ang mga kasalanan natin, no? Yun ang hindi matatawaran na pagmamahal, no? Dapat yun ang foundation ng love natin para sa ibang tao, no? Ipakita natin ang pagmamahal natin sa ibang tao na maging selfless tayo, 'di ba? Huwag tayong makasarili, huwag tayong maramot, 'di ba? Maging generous tayo, maging kind tayo sa kapwa natin, no? 'Yun ang basihan ng pagtutuong pagmamahal, no? At saka ang sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 12 naman, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets, 'di ba? Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Gawin daw natin sa ibang tao kung ano man yung gusto natin na gawin nila sa atin, no? So meaning, respetuhin natin yung ibang tao para makuha din natin yung respeto nila, no? Gawin natin sa kanila kung ano man yung gusto natin na gawin nila sa atin, no? Yun ang ibig ipakahulugan ng Bible verse na ito, no? At saka nakasaad naman dito sa Exodus chapter 20 verse 12 naman,
Honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Ibig sabihin, pinag-uutos nga sa atin ni God na dapat igalang natin yung mga magulang natin, di ba? Irespeto or igalang natin yung mga magulang natin, yung tatay natin, yung nanay natin, para daw pahabain pa daw ni God yung buhay natin dito sa mundo, di ba? Bibigyan pa niya tayo ng mahabang buhay basta tayo ay marespeto at magalang sa mga magulang natin, no? Bilang kapalit sa pagiging magalang natin, bilang kapalit sa pagsunod natin sa kautusan ng Diyos, dahil sinabi niya, igalang natin, respeto natin yung mga magulang natin. Bilang kapalit, bibigyan na tayo ng mahaba na buhay, no? At saka, ang sabi naman dito sa Psalm chapter 112 verse 1, Blessed are those who have respect for the Lord. They find great delight when they obey God's commands. Ibig sabihin, no? Mapalad daw ang mga tao na may respeto or may takot sa Diyos, no? At malugod na sumusunod sa kanyang kautusan. Bakit tayo mapalad? Kasi kapag ganito ang ginawa natin, di ba? Alam naman natin na ang mga tao na masunurin sa Diyos ay may inheritance na nag-aantay doon sa heaven. May treasure tayo doon sa heaven, di ba? Yung eternal life na promise ni God sa atin, no? Na ipagkakaloob niya sa atin kapag tayo ay masunurin sa mga salita ng Diyos, di ba? Pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian niya, di ba? Gaano ba tayo ka-blessed noon? Yun ang magiging reward natin kay God, yung eternal life na yun. Super blessed tayo. Wala na tayong kasing blessed kapag yun ang nangyari sa atin, di ba? At saka guys, no, ano nga ba ang kahalagahan ng respect or respeto na ito, no? Number 1 na kahalagahan nito guys, no? Ito ay nagpo-promote siya ng healthy relationships, no? Kahit na sino pa man yung nakakasalamuha natin, kung sino pa man yung pinakikitunguhan natin, no? Kapag pinakitaan natin sila ng respeto, ganun din ang gawin nila sa atin, no? Rerespetuhin din nila tayo basta tayo ay marunong rumispeto sa kanila, no? At saka pangalawa naman dyan, ang respeto na ito ay nakakahaba or nakakapagpatatag ito ng pagsasama ng mag-asawa, no? Sa mag-asawa talaga mahalaga na nagtataglay ng respeto ang bawat isa sa inyo, no? Kasi kapag ang respeto ang nawala, no, hindi mag-grow ang relationships ninyo. Kapag wala kayong respeto sa isa't isa, maaaring maghihiwalay kayo or maaaring away kayo ng away, no? Dapat respetuhin natin ang privacy ng isa't isa, respetuhin natin ang desisyon ng isa't isa, di ba? Respetuhin natin ang pananaw ng isa't isa sa bawat mag-asawa, no? Para tumagal at tumatag yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa. At saka pangatlo naman dyan, sa pamagitan ng respeto na ito, no, maganda yung impluensya natin sa ibang tao, no? Halimbawa, no, sa may mga bata na nakakakita or nakakarinig sa mga sinasabi natin na mga pananalita na may taglay na respeto, no? Katulad na lang ng kapag nakikipag-usap tayo sa mga nakakatanda sa atin, gumamit tayo ng po at saka opo, di ba? At kapag nakikiusap tayo, gumamit tayo ng salitang please, or di kaya kapag dumaan tayo, may mga nakaharang sa daanan, matuto tayong magsabi ng excuse me, or kapag may mga nakagawa ng pabor sa atin, matuto tayong magsabi ng thank you. Kapag may nakarinig sa atin, halimbawa bata man yan, maaaring matuto yung bata sa atin, di ba? Maaaring madadala din ito ng bata na ito para pamarisan tayo or gayahin tayo ng bata na nakakarinig sa atin, di ba? Maganda yung magiging impluwensya natin sa ibang tao. At saka pang-apat naman, sa pamamagitan ng respect na ito, no, ito ay makakapag-promote ng self-worth at saka dignity sa ibang tao, di ba? Kasi, halimbawa man, may nakasalamuha kang tao, tapos pinakitaan mo sila ng respeto, tinrato mo sila ng tama, tinrato nyo sila na may kasamang respeto, maaring maiisip ng tao na yun na mahalaga siya, di ba? Na may value siya, na may halaga siya kasi nirespeto siya ng kapwa niya, pinakitaan siya ng, tinrato siya na may paggalang, di ba? May isip niya ngayon na mahalaga pala ako kasi may mga tao na rumispeto sa atin, no? Hindi natin alam na sa pagiging marespeto natin, ano ang impact na hatid nun sa mga tao na pinakitaan natin ng respeto or tinrato natin ng tama, no? Ano nga ba ang mga halimbawa ng pagpapakita natin ng respeto sa kapwa natin, guys? Number 1 na talaga dyan, no? May papakita natin yung respeto natin sa kapwa natin sa pamamagitan ng magiging good listeners tayo. Halimbawa, yung kapwa natin ay nagsasalita, nagsishare siya ng mga story niya or kung ano man yung mga pinagdadaanan niya sa buhay. Matuto tayong makinig sa kanya, huwag tayong bastos, huwag natin siyang i-interrupt kung ano man yung sinasabi niya. Magiging good listeners tayo, no? Doon natin maipapakita na may respeto tayo sa kapwa natin, no? At saka,
Number 2 naman dyan ay papakita natin yung respeto natin sa kapwa natin kapag sila ay sinuportahan natin, no? Halimbawa, may mga inumpisahan man sila na bagay, no? Suportahan natin sila para ma-encourage sila or para ma-feel nila na sila ay mahalaga at saka para ma-encourage sila na ipagpatuloy nila kung ano yung ginagawa nila dahil may mga tao na sumusuporta sa kanila, no? Yun ang isa sa palatandaan na nagpapakita tayo ng respeto sa kapwa natin kapag sinuportahan natin yung mga decisions nila sa buhay, no? Pangatlo naman, may papakita natin yung respeto natin sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng kabaitan sa kanila, no? Pang-apat naman, may papakita natin ang respeto natin sa pamamagitan ng maging magalang tayo sa pananalita natin tulad ng sinabi ko, gumamit tayo ng po at saka upo. Kapag nakikiusap tayo, gumamit tayo ng please, di ba? Marunong tayong mag-excuse, di ba? Hindi yung basta-basta ka na lang dumaan ng may mga nagkukwentuhan dyan sa dalaanan, no? Dadaan ka na lang ng parang wala kang nakita, no? Nakakabastos yung ganun, no? Dapat marunong kang mag-excuse, di ba? Marunong kang mag-thank you kapag may mga tao na nakagawa ng pabor sa iyo, no? Yun ang mga signs na tayo ay marespeto na tao, no? Paano nga ba tayo mag-react kapag may mga tao na nambastos sa atin, no? Kasi tulad ng sinabi ko, guys, no, hindi talaga natin maiwasan na may mga tao talaga tayong makakasalamuha na bastos kasi hindi pare-parehas ang ugali ng tao, no? Hindi natin mapiplease lahat, no, na respetuhin tayo, no? Hindi lahat ng tao kayang ibigay sa atin kung ano man yung respeto na deserve natin, kung ano man yung respeto na gusto nating ibigay nila sa atin, no? So ngayon, kapag nakakaranas tayo ng mga bastos na tao na binabastos tayo, number 1 na dapat nating gawin ay pakitaan pa rin natin ng kabaitan, no, sa kabila ng pambabastos nila. Huwag natin silang patulan, huwag tayong bumaba sa level nila kasi tulad ng sinabi ko, kapag pinatulan natin sila, wala na tayong pinagkaiba sa kanila, bastos na rin tayo na katulad nila. Tapos pangalawa naman dyan, dapat ay mag-set tayo ng boundaries, no? Pwede nating sabihin sa kanila na hindi maganda yung mga sinabi nila, hindi natin nagustuhan yung mga sinabi nila, or talagang kung yung bastos na tao na yun ay talagang napaka-arugante, magandang i-ignore na lang, no? Ignore nyo na lang, no? Huwag nyo papatulan, no? At saka, pangatlo naman, dapat ay marunong tayong mag-control ng feelings natin, no? Dapat ay timbang-timbangin natin yung feelings natin para hindi tayo maapektuhan nitong pambabastos na to, no? Para hindi siya maka-apekto sa atin emotionally, no? Kapag tayo ay nakaranas ng pambabastos, huwag tayong maging hysterical, no? Alamin natin kung ano yung value natin para hindi tayo maapektuhan ng pambabastos na ito, no? At saka pang-apat naman, kapag tayo nakakaranas ng pambabastos, dapat manatili tayong kalmado, no? Pang-5 naman, dapat ay maging matatag tayo sa pambabastos sa atin, no? At saka, huwag tayong agresibo kasi kapag naging agresibo tayo sa pambabastos sa atin, maaaring papatulan natin sila, aatakihin natin sila, no, dahil sa pambabastos nila, no. Mas palalain pa natin yung sitwasyon kapag ganun ang magiging reaction natin, kaya dapat talaga kapag nabastos tayo, huwag tayong agresibo, no. Pang-anim naman ay gumawa tayo ng paraan kung paano natin ilayo ang sarili natin doon sa tao na nambastos sa atin, no, para maiwasan natin yung gulo, para maiwasan natin yung trouble, di ba? Lumayo tayo, di ba? Umiwas tayo doon sa mga tao na nambastos sa atin, no? Kaya dapat talaga, guys, no, bawat isa sa atin nagtataglay nitong pag-uugali na respeto, no? Kasi napakahalaga talaga na tayo ay may respeto sa bawat isa para na rin sa kaayusan ng pakikipagrelasyon natin sa kapwa natin, pakikipagrelasyon natin sa pamilya natin, no? Mahalaga talaga na nagtataglay tayo ng respeto para magkaroon ng unity ang isa't isa at mamuhay tayo ng mapayapa, no? Mamumuhay tayo ng maayos sa mundong ito, guys, kapag tayo ay nagtataglay ng respeto, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!